walang witness na nakaharap or iniharap ngayon sa korte ang ating mga yung dalawang panels at saka yung mga senator judges. Pero hindi natin pwede sabihin hindi ma-action ang araw na ito. Oo, meron pa rin namang mga diskurso. In fact, I think yung quotable quote dun, or isa sa mga quotable quotes doon ay hindi confidential ang katotohanan. Yes, sa Congressman kabilang Shell side Diokno. naman, Oh. medyo mabigat din yung mga naging pahayag ni Attorney Powa about fishing expedition, meaning yung lalabas para mag-expect na may makukuha. Oo, Fishing expedition. para may mag-i-incriminate. Kumbaga, Kumbaga, mag-aakusa daw ngayon, pero mag-hope ka na lang na may mag-i-incriminate later on. Yeah, or Sa sabi nila, ebidensya. sue now Oh. or habla now, prove later. No? Yan ang sinasabi nila. Well, ito ay tungkol po doon sa actually, hindi na pinag-uusapan doon sa unang parte nung ika-6 na araw ng impeachment trial. Hindi na pinag-usapan pinag-usapan sa bandang dulo na yung mga nangyari kagabi at saka nung nakalipas ng mga araw. Talagang sila ay looking forward na dun sa next article of impeachment Yes. na kailangang busisiin. Which is yung confidential funds. No. So, at saka yung pagbubukas ng tax and AMLAC records po. Yan po yung mga pinag-usapan maski doon sa closed door meeting ng mga senador kanina. Okay, so that's just a preview. Of course, yung nitty-gritty natin malaman from our mobile journalist na tumutok po doon sa oral arguments kanina at yung mga iba pang mga anunsyo ay sa kanya natin kukunin. So let's welcome our mobile journalist, Merrimon Reyes. Good evening, Merrimon. Okay, Merrimon. Kay Merrimon kasi itatanong ko. Aside from, alam ko si Attorney Tonggol ay nagkaroon ng press presser. con? Ngayon lang. Nag-off cam lang po sandali si Merrimon. Pero siya po ay mag-uulat sa atin tungkol doon sa lalong pagbawas doon sa 11 days na dapat ay for article article about Yung sa threat. grave threat. 'Di ba? At syempre, ang epekto nito ay mapabawasan ng araw because nagbawas ng mga witnesses. Okay. Oo. So nandiyan na si Merrimon. Unahin na natin 'yon. Doon muna tayo, Merrimon, naulat na namin yung ilan sa mga ganap pero yung looking forward ay mukhang shortened yung yung unang article. Discussion on the first article. Tama, Jovi Chiki. And ang nasabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongo, nakikita nila na bago matapos ang July, tapos na sa article of impeachment for nakasala ngayon, alleged grave threats, and then hopefully maitatapos na rin or maganda na ang progress pagdating dito sa article of impeachment patungkol naman sa alleged misuse ng public funds or confidential funds. Ang nasabi rin kanina ni Lead Prosecutor Congresswoman Jervy Luistro, tulad ng nangyari, winidraw nila Senator Zuleika Lopez, Captain Belinda Bello from the House of Representatives, yung ilang witnesses din na pinulback na muna nila. For example, PNP Firearms and Explosives Office Representative, yung ilang media na present doon sa online press briefing, yung isang sheriff na naka-witness naman na hopefully mag-set to testify siya sa isang incident of violence year 2011 involving the VP, a family member of a victim of a recipient of threats, and a psychiatrist to testify yung respondent's state of mind. Lahat yan, okay na muna raw ang pinagbabasehan din nila dito. Yung testimonies, yung naisalang last time ni na NBI agent John Mark Calilong, NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. So for next week, Monday, decision ng impeachment court dito sa ipinapasapi ng mga dokumento. Tuesday, NBI Director Melvin Matibag, last one para dito sa specific article of impeachment, and then start na sa Wednesday doon sa alleged misuse of public funds. Okay. Ang witnesses na Sige. isasalang at ang pinapatawag din dito ay 2 land bank employees, kabilang na rin ang 2 former branch managers ng land bank na si Beleta Constantino pati si Menita Camposano. So yan yung schedule for next week. At again, sinihit ko lang din ito. We have Kabataan Party's Representative Reneco for a reaction lang din sa nangyari today. Ito po, forward po tayo. Hello po ulit. Wala po yung unang magtatanong lang din. Were you expecting na hindi ngayon magkakaroon ng decision ng impeachment court o umaasa kayo sana na ngayon na o okay lang din na next week? Handa tayo para sumalang sa desisyon ng Senate Impeachment Court
tungkol sa mga motions for the tax records, bank records, AFLC records na masabpina today. So, albeit hindi natin inasahan na sa Monday na siya mangyayari, nasa kamay naman po ng Senate Impeachment Court kung ano pong schedule at desisyon yung mas nararapat para po tuloy-tuloy yung proseso ng pananaglaran. Nonetheless, ginawa natin yung pag-pare down ng mga witnesses na sasalang sa Article 4 para po mas makatipid sa oras ng impeachment court at syempre din para sa taong bayan. Ayaw natin mas matagal pa yung proseso ng pananagutan at syempre ngayon lang day 6 pa lang out of supposedly 92 hearing dates. Kung mas mababawasan natin yon at mas mabilis tayo makakapunta sa katotohanan at sa pananagutan, all the better para po sa taong bayan. Oo. Congressman, si Maricel po ito. Balikan ko lang, no, kasi ako nagulat ako personally na tapos na yung sa grave threats. Iba na yung pinag-uusapan natin. So, basically, although babalikan natin si NBI, tingin nyo ba na i-present na ng prosecution yung mga kailangang i-present to prove yung accusation kay VP Sara? So, hindi pa siya complete dahil hinihintay natin yung testimony ni NBI Director Attorney Matibag. Pero sa ngayon, yung meat of the evidence ay nariyan naman na po. So, andyan po yung video na nakita nating lahat kung ano po yung sinabi ni VP Sara Duterte. Nakita din po natin na authenticated siya. No, hindi to peke, hindi to AI, ito po ay directly po nakuha doon sa Meta. And meron pong tracking number na inassign yung Meta para po masabi na talagang kinuha po ito from its archives. And may affidavit of investigation na sa pauna ay inanalyze kung ano pong krimen, if any, o ano yung pagbasa doon sa binitawang mga salita ni VP Sara Duterte. So Okay. ngayon po, hinihintay din natin yung iba pang mga analysis, but for now, matibay yung ebidensya. Pero naalala ko rin, even before the start of the impeachment trial, sinasabi ng prosekusyon na kung nakita ninyong matibay na yung Article 4, pwedeng hindi na matuloy yung ibang articles of impeachment. So mukhang hindi ganun ang mangyayari ngayon, ano? Sa amin po, kailangan lahat ng tanong ng taong bayan masagot. So kahit sabihin natin na, and kami may paninindigan na matibay atong Article 4 at matibay din yung ibang articles, kailangan din po nating baybayin ito para lahat ng mga agam-agam natin at mabibigat yung agam-agam, no, gaya ng nasa napunta yung confidential intelligence funds, pera ng bayan, kung hindi pa rin nasasagot kung saan ito. Ano po yung paliwanag sa paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte? Lahat po yan pwedeng sagutin sa pagdadaan sa proseso ng paglilitis. So we will go through with that and we're looking forward to go through with that habang nag-wrap up na tayo sa Article 1. So maliban po kay Attorney Melvin Matibag para dito sa grave threat, meron pa po bang iba tayong ipepresent po na mga witness? Sa ngayon po, wala na pong iba pang nakasabina para po sa Article 4. At sinabi naman po din ni panel head Congresswoman Jinky Luistro na inaasahan po natin si NBI Director Attorney Matibag ang maging huling testigo para po sa Article 4. So ngayon po, we're looking forward to move on to the article after, no, sa confidential and intelligence funds. Although to clarify, no, kaya din po pinag-usapan natin ngayon yung tax records and bank records dahil may pending motion sa court. Mas nararapat sa atin, no, na kung may request ay hindi po upuan, hindi hintayin bago sasalang na yung mismong article bago lang natin i-decide. So, i-decide na ngayon or at least sa Monday para po pagdating ng Article 2 ay wala na pong problema, pre-mark na yung evidence at syempre pa din ang isalang to sa direct and cross-examination ng mga parties. Sorry kung mabilis na mabilis lang pahabol kasi 'di ba dun sa simula ng impeachment trial kanina nabanggit ng mga Cayetano yung concern nila about dun sa pag-uungkat ng investigation ni Attorney Melvin Matibag tungkol dun sa SEA Games. How will it affect the proceedings or how will it affect the credibility kung makaapekto man? Dapat po hindi makaapekto dahil po separate matter yung SEA Games investigation na ginagawa ng NBI dito po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang bahagi lang naman po na ng NBI dito sa buong impeachment trial ay on Article 4 death threats
aside from the existence of the video, may separate investigation, or rather investigation na ginawa yung NBI para mas to look into yung kung gaano kaseryoso yung mga banta na to sa buhay ng mga opisyalis na sinabi papatayin, or kaya sa national security threat ba ito na nasa purview naman po ng NBI and other concerned agencies. So, beyond doon sa matter na yun, ay wala na pong involvement yung NBI. So at least as far as we know, for Article 4. Actually, meron pa sila later on Article 1 on confidential intelligence funds, pero wala pa tayo doon. And habang hinihintay natin yun, siguro gusto natin i-confine yung discussion doon sa matters of the impeachment court in the impeachment trial, which is yung na pong articles of impeachment. Okay? Sige po, marami pong salamat, Congresswoman Renee Co. Thank you din, Mary Mon Thank Reyes. you, Mary Mon.